Itong taong to, nag-aalala siya. May isa siyang anak na maliit pa. Sabi niya, ngayon may merong environmental campaign to reject plastic, kaya baka magsara yung kanyang factory sa China. So nag-aalala siya tuwing nag-uusap kami, yun lang sinasabi niya. Pero sinare ko sa kanya si Jesus. Hindi niya kilala si Jesus. Sabi ko si Jesus, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Pag sa kanya ka nagtiwala, hindi ka mawawala ng kapayapaan. Kahit ano pang mangyari sa paligid mo. Ganun ba yun? Amen. So kapag ang pagtitiwala mo ay nasa Diyos, mawalan ka man ng trabaho, mawalan ka man ng pera, mawalan ka man ng anumang bagay, basta ang Diyos hindi mawala sa'yo, mabubuhay ka. Amen? Mabubuhay ka. You will survive. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang mag-alala. Amen? Kung nawalan ka ng trabaho, may nakalaang mas mabuti sa'yo. Mas mainam sa'yo. Hindi ako nakapag-abroad. Bakit ganun? Lahat naman ginawa ko. Lahat ng requirements, pinasa ko. Bakit ni-reject ako? Di ba? Huwag kang nguy-nguy, huwag kang mawala ng pag-asa. Baka may mas mabuting nakalaan para sa'yo. Amen? So kahit na sino at anong mawala, basta ang Diyos hindi mawala, okay ka. So, there is the promise of strength as well. Sabi doon sa Isaiah 40, di ba? You will soar on wings like eagles. God is giving us an imagery of a soaring wing. Amen? Pumapaimbulog. Tama ba yun? Ang lalim na Tagalog. Pumapaimbulog na agila. Sapagkat ganun po ang agila. The agila is very powerful. Eagles are very powerful. They are the king of birds. They're very powerful birds. And they don't even spend energy in being powerful and strong. Kasi hindi sila nagkakakampay. Di ba? They just spread their wings. Why? Because they depend on the wind, not on their strength. Kaya hindi nauubos yung lakas nila kasi hindi sila nagkakakampay. Sumusunod lang sila sa agos ng hangin. Ganun po tayong mga anak ng Diyos. Hindi po tayo dapat napapagod eh. Pero ba't tayo napapagod? Kasi kampay tayo ng kampay. We are doing nonsensical things. Mga nonsense na mga bagay yung pinagkakaabalahan natin. We spend our time and effort on nonsensical things, on nonsense things. But when we are like an eagle, ang sabi ng Isaiah chapter 40, 30 to 31, we will rise above the storm. We will rely on the wind beneath our wings. And that wind is the Holy Spirit in our lives. And so we just have to be led by the Spirit daily in our lives. We don't have to be tired and exhausted. Kasi pag hindi ka nagko-consult sa Holy Spirit, mali ang mga desisyon mo. Pag hindi ka nag-consult sa Holy Spirit, mali yung mga ginagawa mo, palpak. Kaya nasasayang ang oras mo, ang pera mo, ang lakas mo. Pero kapag bago ka gumawa at nag-rely ka sa Holy Spirit, magpalid ka sa Holy Spirit, trust in God, consult God, take your cue from God, you will not be spent. You will not be tired. You will not make mistakes. Sometimes we get tired because we keep on making the same mistake again and again and again. Di ba? Kasi hindi natin kinokonsult ang Holy Spirit. Pero kapag ang buhay po natin ay nakasalalay sa Holy Spirit, who is the wind beneath our wings, because we are like eagles, we will soar on wings like eagles. We will not run and be weary. We will not run and be tired, but we will soar on wings like eagles. Amen?